nagiging sanhi ng kamatayan ng mga batang wala pang 5 taong gulang dulot ng mga komplikasyon. Sa taong 2008, may naitalang 164,000 kaso ng pagkamatay sanhi ng tigdas sa buong mundo o 450 na kaso ng pagkamatay araw-araw. Mahigit sa 95% ng kaso ng pagkamatay ay mula sa mga mahihirap o may mabababang pinagkakalitaang bansa gaya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, 878 ang kumpirmadong kaso ng tigdas ang naitala mula January hanggang March 6 ngayong taon na triple sa mga kasong naitala sa mga nakaraang taon ng Pilipinas. Tigdas ay sanhi ng rubeola virus na maaaring makahawa sa direktang pagdikit o paghawak sa taong may tigdas o mga bagay na maaaring nalagyan ng virus dala ng hangin. Tigdas ay may 3 stage, ang pre-eruptive stage, eruptive stage, at convalescent stage. Ang pre-eruptive stage ay kung saan mararanasan ng may sakit ang pamumula ng mga mata, pag-ubo, pagkakaroon ng sipon at pagkatakot sa liwanag kung saan ito ay nagiging mas nakakahawa. Makikita din sa loob ng bibig ang complex spot na mapupula at may puting bilog sa gitna, 1 o 2 araw bago lumabas ang mga pantal. Ang eruptive stage ay kung saan makikita ang paglabas ng mga pantal na may kasamang mahigit sa 40 degrees Celsius na pabalik-balik na lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain at pagiging iritable. Ang mga pantal ay lumalabas mula mukha pababa sa buong katawan. Ang convalescent stage ay kung saan magsisimulang mawala ang mga pantal sa paraang mula mukha pababa, katulad ng paglabas ng mga ito. Dahil sa paghina ng depensa ng katawan laban sa mga virus, nagkakaroon ng mga komplikasyon na halos 30% sa lahat ng kaso na kadalasang ikinamamatay ng mga may tigdas. Ang mga komplikasyon ay gaya ng pagtatae, pneumonia, mga ulcer sa bibig, infeksyon sa tenga at mata. At ang isa sa 1,000 kaso ay ang pagkakaroon ng encephalitis o infeksyon sa utak na maaaring magmanipesto ng kumbulsyon at pagkatulala. Dahil sa pagtatae, mataas na lagnat at mga ulcer sa bibig, ang batang may tigdas ay maaaring mawalan ng gana sa pagkain na nagdudulot ng malnutrisyon at mas malalang komplikasyon na ikinamamatay ng 1 sa 10 malnourished na bata. Ang unang klasifikasyon ay ang malalang komplikadong tigdas na kung saan makikita ang mga sintomas ng paglabo ng kornea, malalim at malawak na ulcer sa bibig, at isa sa mga general danger signs tulad ng kumbulsyon, pagkatulala, problema sa pagpapakain at pagsusuka. Ang ikalawang klasifikasyon ay ang pagkakaroon ng tigdas na may komplikasyon sa mata at bibig. At ang huling klasifikasyon ay ang pagkakaroon ng tigdas ngayon o mula sa huling 3 buwan. Ang mga may malalalang komplikadong tigdas ay inaaksyonan batay sa mga sintomas. Bigyan ng bitamina A ang batang may tigdas. Painumin ng angkop na antibiotic. Pakainin ng bata upang maiwasan ang pagbaba ng blood sugar. Ipainom ang unang dose ng paracetamol sa health center kapag ang lagnat ay umabot sa 38 degrees Celsius pataas at magbigay ng madaliang pangsangguni sa ospital. Sa mga nabibilang sa klasipikasyong tigdas na may komplikasyon sa mata at bibig,
Bigyan ng bitamina A ang batang may tigdas. Maglagay ng tetracycline eye ointment bilang antibiotic sa pagkakaroon ng nana mula sa mata. Turuan ng magulang ng bata sa paglagay ng gentian violet para sa paggaling ng mga ulcer sa bibig. At ang huli ay ang pagkakaroon ng tigdas ngayon o mula sa huling 3 buwan. Bigyan ng bitamina A ang batang may tigdas. Abisuhan ng magulang kung kailan nararapat agarang bumalik sa health center. Ang sanggol ay ligtas sa unang 6 na buwan ng exclusive breastfeeding sa ina mula sa antibodies na ipinasa ng ina sa sanggol upang maging depensa laban sa virus ng tigdas. Ang DOH ay nagtatag ng programang ukol sa mga bakuna o ang Expanded Program on Immunization o EPI. Isa sa mga minumungkahing bakuna ay laban sa tigdas na ibinibigay ng libre sa mga health center sa ika-9 na buwan ng sanggol. Naiiwasan nito ng 85% ang posibleng pagkakaroon ng tigdas. Ang bakuna ay ibinibigay sa dose na 0.5 ml subcutaneous sa labas na parte ng balikat. Ito ay sensitibo sa init kung kaya't itinatabi sa temperaturang negative 15 degrees Celsius hanggang negative 25 degrees Celsius sa loob ng freezer. Ihiwalay sa kwarto ang may tigdas upang maiwasan ang paglaganap ng virus. Hilamusan ang may tigdas upang bumaba ang temperatura ng katawan. Panatilihing malinis ang may sakit at maging ang kanyang paligid upang maiwasan ang paglala ng impeksyong dulot ng komplikasyon. You're too pure for this wicked world. Your data's uncorrupted, but does something skip inside you? That's what takes up time in your life. Add the sum of the slides, and sooner or later love comes inside you, gets behind you, takes you under its wing. Is it some kind of function of reconstruction where you've always been? Sense memory that's so passé. Is that what passes for vision these days? I engineer no strangeness. I don't have that modern streak. What fills up the space in your life? Does the sun Iiyak na lang. Mashoot na. Mashoot na. Ang tigdas ay sasama sa... Gusto ko din magkayate. Abo? Maka-record na eh, oh. Yes. Sabihanip ko harap to. Ito ko magkayate. Game! Sa'yo. Bakit wala na rin kayo mix raw, mami? Ito rin to. Ay, ulit